guys, yung pataba ko. Ano nang, sa amin to sa Bisaya, bunot. Ano nang buhok, ng niyog. Laman yun, sa balat niya. Tapos yung ano, yung pangako. Ito yung, hindi to siya pure lupa guys. Meron na siyang ano na, dumi ng baka. Ano nila. Kaya hindi tayo dapat maarte pag mahilig tayo sa kanin. Kasi yun naman talaga yung mga pampataba. Hindi mo na kailangan pang bilhin. Saka ito. Tunog na ipa ng palay. Ito yung isa ko pampataba. Pero kailangan nakaano siya sa lupa mo at saka iba mong lalagay. Kasi matapang yun. Pag yung nasobrahan, masisira din yung tanin mo kasi naman matapang kasi yung ano ng palay. Lupa. Kaya dapat ihalo siya. Kaya dapat hindi ka maarte. Kasi bibili ka pa ng halaman. Magamin ka na lang. Kailangan kami kasi kailangan namin ng halaman. Kasi yung clinic nila ni nanay. At saka yung opisina nila. Bumibili sila ng mga bulaklak. Ngayon hindi na. Kasi nagtatanim ako. Kaya malaki ka salamat nila ni nanay. Ito yung nagtatanim ko guys. Ito yung bulaklak sa indoors eh. Ayan, ito yung tanim pang indoors. Pwede siya pakapit sa pader. Pwede din nakahang plant siya. Dami na akong tanim nito. Iba na sa clinic na, iba na sa opisina. Kaya pinutol ko dun. Kasi itatanim ko para palit din sa dinala nila dun sa clinic. Pinutol ko dun kanina. Ito yung lupa ko. Tatlong klase ko. Apat na siya kasi may konting lupa. Dapat halo-halo. May konting lupa. Tapos yung dumi ng baka. Saka yung ano ng niyog. Saka yung sunog na ano ng palay. Ipa. Yan. Kasi yung pampataba ko, hindi ko gumagamit na ano na pag ganito. Pero pag yung mga kahoy na kailangan balatan, yung gumagamit ako ng para magsagamot siya ng mabilis. Ito ko naman natin. Yan na yung ano guys, may iba. Yan na yung isang dahan. Para sigurado mabuhay siya. Umarte ka, huwag ka na lang magtanim kasi talagang madudumihan ka. Ako, bata pa ako, mahilig na ako sa tanim kasi si mama ko yung mahilig. Kaya nasanay ako nagtanim na kasama siya. Lagi ko naman kasi pagkakaroon. Problema siya kasi yung kanima namin, unang napasibo na kami, hindi. Ano naman sa sibo. Yung talang kanina. Kailangan din. Ano mo yung lupa? Kung nagulog ka, hindi sa bababa. Para mabilis siya lumaki. Diyan mo yung nalugat ko. Kasi pag walang gamit, galing mo yung gawin. Ang gamit. Kung mayroong bakanting mga sisig yan, pwede naman kayo magtanim kahit saan. Ano kayo ng plastic.
Nadatubo sa tanim ko din sa dulo. Yun yung pinagkukuhanan ko ng pangsimilya. Kasi nabumibili ka sila. Yan, binibili na lang ngayon yung mga lumang mga kahoy. Mga kahoy natin ang mga minsan na lang sisita. Yung binibili ni Sir sa binibili ni Sir sa Shopee o sa mga online. Kasi pag tumubo na siya, ito gano'n kaya pag dumami, gumagano'n pwede mo siya idikit sa wall. Para pag dinikit siya sa wall, gawin mo lang siya yung taba niya. Ito, hindi mo na lang patkan, hindi mo na lang tanggalin yung dahon. Isali mo na lang yung dahon. Nakaganda nitong tanim na ito. Pwede mo ito itanim sa tubig. May bote ka na na hinti, lagyan mo ng tubig. Sa konting dixin, para hugasan mo muna yung ugat niya para maputi, malinis, bago mo binipasok sa botelya. Ang taba niya. Ito lang yung ginamit ko na kasi dito binibili pa namin yung ng buko. Kasi wala naman tayong kalugihan dito. Kaya yan. Kailangan natin yung bilhin. Ito natin. Saka maganda kasing bahay, kahit maliit man yung bahay, tawag nila pangit. Pero pag maraming halaman, nawawala yung ng bahay. Kasi yung focus ng mga tao, nasa halaman. Kaya yung bahay namin, kahit kawayan lang yun, maraming pupunta doon para magpapicture. Sa gamit ko naman yung kami ngayon na ito. Flores de Mayo. Ang dali lang guys. Ano ito na mangyayari sa kanya pag lumaki. Bago pa to. Nasa mga
Magdadalawang buwan na ata ito. Wala kailangan na siya ng tubig. At saka lupa. Gusto ko yung lupa niya pag lalo na pag lalo umuulan. Kaya maganda siya pag nasa clinic, nasa loob ng bahay. Iba din itong klase. So, sa probinsya, mapupunta naman sa mga punong mangga. Dito, mahal. Mahal siya. Sobra pa tayong lupa. Sabay natin dito. Tanong pa tayong iba. Anong tanong dito? Dito na ito. Guys, binigay lang ito ng kapitbahay namin. Ang liit-liit pa ito. Pero tinanim ko yan. Transfer ko siya dito. Pwede na siyang ilagay sa loob ng bahay pag may bisita ko. Pero kailangan ilabas-labas mo din siya minsan. Yung mga indoors na plant ko, kailangan mo din siya ilabas minsan para maarawan. Kailangan ko magdanin ka. Yan. Bibigay ka din ang effort kasi pag indoor siya, hindi naman pwede na indoor siya forever. Kailangan din siya ilagaan. Sa sun. Kahit minsan lang. Para din naman yung tao. Hindi yan healthy pag hindi na arawan. Hindi na. Yun na guys. Thank you.